dapat nating i-correct na tayo ay pakasal. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito, maging kontento at magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip sa ating buhay. So pagiging kontento. Kung minsan ang tao talagang walang kakontentuhan sa kanyang sarili. No? Lalo na yung ang mahirap nga talagang nagpapalumbay sa tao yung ikumpara niya yung kanyang sarili sa iba. Di ba? So hindi dapat yon ang siyang makita sa isang lingkod ng Panginoon. Tingnan muna natin, ano ba yung sabihin ng kontento? Contentment, a state of happiness and satisfaction. Diba? Happiness and satisfaction. Hanggang kontento at satisfied ka na doon. Maligaya ka na doon sa mga bagay na kung ano ka ngayon, meron ka ngayon. No? Being contented is important for several reasons. Firstly, being contented can lead to greater overall happiness and satisfaction with life. When we are contented, we are able to appreciate and enjoy what we have rather than constantly striving for more and feeling dissatisfied. Being content with your life means that you're satisfied with what you have and who you are, instead of comparing yourself to others or wishing you had a different life. You feel you're living a life you can stand behind. So, yun nga, no? Yun yung mahirap, kaya minsan nawawala ka kontentan yung pagkukumpara sa iba eh. Bakit ako ganito? Bakit siya ganun? Di ba? Parehas naman kaming nakatapos, parehas naman kami nakapag-aral, parehas naman kami nagsisikap. Bakit ako ganito pa rin? So, yun ang So, ang sabi, kinakailangan daw talagang tanggapin natin, maging satisfied tayo kung ano yung bagay na mayroon tayo, kung ano ka ngayon, kung ano yung bagay na meron ka, maligaya ka na doon, maging masaya ka na doon sa bagay na yon. Ang sabi rin doon sa mga quotation, to be content doesn't mean you don't desire more. It means you're thankful for what you have and patient for what's to come. No? Hindi mo masama yung mag-isip ka ng mga bagay na gusto pang makamtan eh. No? Pero wag mong madaliin. Kasi kung minsan ganon, kaya napupunta sa kasalanan pagka wala yung kakontentuhan, inaapura kahit na yung bagay na masama na, gagawin na, makamit lang yung bagay na gusto niya para makontento siya. Pero ang sabi, dapat maghintay tayo. No? Hanggang sa dumating yung bagay na yon. So, nahihiling naman sa Diyos yon. Contentment, being thankful for all you are blessed with without comparing it to others' blessing. Diba? Yun nga, yung binasa natin kanina, iwasan natin pagkukumpara din. Kasi tayo lang din ang malulumbay no, pagka kinumpara natin yung ating sarili. Tayo halimbawa, mahirap ka, kukumpara mo yung sarili mo doon sa mga mayayaman, o kaya meron ka kaklase, kabatchmate, na, ang ganda na ng buhay nun, tapos ikukumpara mo yung buhay mo. Malulumbay ka lang eh, di ba? Parang nandun na nga yung hindi may masamang epekto sa iyo. Ngayon, tingnan natin sa banal na kasulatan. Ano yung magagawa nung pagkukumpara sa iba? Ang sabi dito, dapat daw hindi kinukumpara yung ating sarili sa iba. Pero ano nga ba yung magagawa nung pagkukumpara sa iba? Unang Korinto 3:3, magandang balita, Biblia. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Bakit ka nagkumpara sa iba? Kasi meron kang kinaiinggitan. No. Pero meron din naman positibong pagkukumpara. No? Hindi man lahat ng pagkukumpara, lahat pag-iinggitan. Hindi. Isang side lang kinuha natin na isang masamang epekto na kapag ikinumpara mo naman yung sarili mo na sa negative side na nainggit ka. No? Ano nangyari doon nung panahon ni Jose? Yung magkakapatid. No? Naikumpara nila yung kanilang mga sarili kay Jose. Bakit si Jose
ang siyang nakita nilang paborito ng kanilang ama na si Jacob. Ano ang naging bunga ng pagkukumpara na yon? Ginawan nila ng masama si Jose na kanilang kapatid. Di ba? Dahil sa inggit. Ikaw lang pala, ikaw ang paborito ni tatay, ikaw ang kaysa sa amin ha. Kinumpara nila na, bakit kami ganito lang? Bakit ikaw ganyan ang binibigay ni tatay? Anong nangyari? Gumawa ng masama yung kanyang mga kapatid. Muntik na siyang patayin, inuhulog dun sa balon. Pero nagbago ng isip dahil sa payo na rin ng ibang kapatid, ibenta na lang. Ang kaya nga naibenta, pinagbili siya dun sa mga ngalakal at hanggang sa umabot siya doon sa Egypt, doon naman siya ibinenta. No? So, merong masamang epekto. Ngayon, ano ang dapat gawin upang maging kontento at magkaroon ng kapayapaan ng ating pag-iisip sa ating buhay? Galatia 6:4 hanggang 5. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Yun na nga. Huwag nang i-compare yung sarili mo. Gawin mo na yung ano yung trabaho mo, gawin mo kung ano yung magagawa mo, masiyahan ka doon. Pagbutihin mo kung ano yung ginagawa mo. Huwag mo na ikumpara yung gawa mo doon sa iba. Di ba? Talagang hindi pwedeng magkapareho. So, kaya nga sabi, huwag na ninyong ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Gawin mo yung sarili mong gawain. Yun ang dapat na gawin para magkaroon ng kakontentuhan sa ating sarili. Pero ang ibang tao, ano ang ginagawa nila? Lalo na kung matagumpay sila sa buhay, na hindi naman din dapat gawin ng isang lingkod ng Panginoon. 2 Korinto 10:12. Hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. So yung iba'y ganun. Magiging mapagmataas. No? Pero tayo bilang lingkod ng Diyos, hindi ro dapat na maging ganun. Huwag na nating ipatay, ihambing pa yung ating sarili sa iba. Na para nandun yung pinakita na maging kontento tayo doon sa mga bagay na mayroon tayo. Halimbawa nga, nasa ibang pananampalataya, mayaman, matagumpay, kinukumpara sa iba at pinalalabas na sila ang tama dahil nagtagumpay sila sa buhay. Diba? Meron ganun eh. Ito, yung iba ganun, napakahangal eka nila. Diba? Meron ganun tao kuminsan, pagka nagtagumpay sa buhay, ikukumpara nila yung kanilang sarili sa iba. Na kuminsan, pati sa pananampalataya, na ikukumpara nila. O kami, matagumpay kami no? Makapangyarihan kami Sino ngayon ang tama sa atin? Pagdating sa pananampalataya, kami. Bakit? Kami pinagpapala ng Diyos Di ba? Matagumpay kami kasi pinagpala kami ng Diyos. Kaya kuminsan ganun ang nangyayari. Basihan ba yun? Yung kayamanan, yung tagumpay, basihan ba na nasa iyo nga ang tunay na pagkakilala sa Diyos? Hindi. Di ba? Hindi magiging basihan yun. Yung ikay nagtagumpay. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Doon sa mga bagay na material na bagay, pareha yan na pinagpapala ng Diyos. Pero, iba yung pagdating doon sa pananampalataya. Ngayon, dapat ba tayong mainggit sa iba? Kung umuunlad man sila sa buhay. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sa awit 37:7 hanggang 8.
Sa harap ng Panginoon ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Di ba? Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Saan daw? Sa likong paraan. Bakit mo kainggitan yun? Di ba? Yun ang nagiging masama. Pagka yung isang tao na mahirap ko, kumpara niya kanyang sarili, hanggang sa gumawa na rin siya ng masama para makamit din niya yung bagay na meron doon sa kanyang ikinumpara. Ginumpara niyo kanyang sarili. Meron ka niyan. Ako man, magkakaroon niyan ako niyan. Kahit daw sa masamang paraan, gagawin. And sabi ng banal na kasulatan, huwag daw yung kainggitan. Di ba? Kasi mga material na bagay dito sa sanlibutan, panandalian lang yan di ba? Buhay natin sa sanlibutan, hanggang ilang taon lang tayo rito. Palad na, umabot ka na 80. No? Butin natin yung edad ni Kapol, 84 na yata. Mapalad na tayo doon. Lalo sa mga edad namin, baka, ewan natin. No? Pababa, di ba? Ang buhay ng tao, paikli. At napakabilis ng panahon. Kaya, tinuturo lang sa atin, pagdating dun sa mga material na bagay, huwag dun tayo talagang sumentro. Hindi masama yung mag-isip, no? Para sa magandang kinabukasan, pero sa tamang paraan mo kunin. Di ba? Kung sa masamang paraan manggagaling, yung mga bagay na material na yon, wala. Mapapahamak ang iyong kaluluwa. Mapapahamak ang iyong pananampalataya. Ano rin ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia? 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Di ba? Si Apostol Pablo, hindi niya hinangad na purihin ng tao. Ang hinangad niya, yung para sa Diyos. Magbigay lugod sa Diyos, hindi sa tao. Maging alipin ng Panginoong Kristo. Ano ang naging kalagayan ni Apostol Pablo, di ba? Alam natin kung ano yung kasaysayan ni Apostol Pablo. Kung paanong ipinakita niya talagang kontento siya. No? Ngayon, sabi rin ni Apostol Pablo, kung paano niya ipinakitang kontento na siya sa buhay niya mula nang tawagin siya ng Panginoong Kristo, 3:8 ng Pilipos. Oo nga. At lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Kita natin si Apostol Pablo. Alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo, di ba? Si Apostol Pablo, dating mang-uusig, makapangyarihan. Kasi, nandun sa kanya yung kapangyarihan noon, hindi pa sinatawag ng Panginoon. Nasa kanya yung kapangyarihan na ipapatay yung mga alagad ng Panginoong Kristo, no? At matalino siya talaga. Nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel, no? Na kung tutusin sa panahon natin, maaaring siya ay abogado. Talagang mataas ang pinag-aralan. Pero nung tawagin siya ng Panginoong Kristo, sa kabila ng kanyang tinatamasang kaginhawahan sa buhay, kapangyarihan, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Iniwan niya kasi yung mga bagay na pangmaterial, yung mga kaginhawahan, inari niyang sukal lang. At ang pinaglingkuran niya ang Panginoong Kristo. Siya na dating mang-uusig, nagkabaliktad. Siya na ngayon ang inuusig.
Maaaring ng mga dati niyang kasamahan. Di ba? Kaya anong ginawa niya? At maging sa kanyang pamumuhay, ang sabi sa banal na kasulatan, siya'y gumagawa gabit araw. Ano ang trabaho? Naging trabaho ni Apostol Pablo noon. Gumagawa siya ng tent, no? Upholstery. Sa panahon natin, yun ang kanyang trabaho noon. Para pagkakitaan, para hindi wika akong maging pasanin ng iglesia. Bagamat meron siyang karapatan, pero hindi niya ginamit yung kanyang karapatan pagdating sa mga material na bagay, kundi kanyang pinagsikapan yung kanyang kakainin sa araw-araw. So, pinagpalit niya yung lahat ng bagay na yun. So, naging kontento siya doon sa mga bagay na material na mayroon siya sa kabila ng dating maginhawa sa buhay. Ang naging kakontentuhan niya, yung makasama siya, matamo niya, ang ating Panginoong Kristo. Maging isa siya doon siya sa makalakip man lang wika doon sa konting hirap na dinanas ng ating Panginoong Kristo. Naging kontento siya doon. No? Hindi niya kinumpara yung kanyang sarili. Dati ako ganito ako eh. No? Hindi niya binilikan yun sa ikasasama niya. No? Kundi alam niya, yung mas makabubuti sa kanya na pangwalang hanggan, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga, ang sabi rin ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? Siya, tinularan niya ang Panginoon sa Kristo. Tayo din, tularan din daw natin siya. Sapagkat ipinakita ni Apostol Pablo kung paano siyang naglingkod sa Panginoon. Tularan din daw natin siya, tulad ng kanyang ginawa na paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Mas maganda ang buhay niya noon, pero pinagpalit niya. Inari lang daw niya sukal yung mga bagay na yon. Di ba, meron din si Moises. Diba? Si Moises, isang prinsipe, lumaki sa Egypt, lumaki bilang isang prinsipe dahil anak siya nung anak na babae ni Haring Faraon. Nung siya'y mapulot doon sa ilog, so lumaki siya bilang, alam niya, siya ay isang Ehipsyo. Pero, yung lahat nung kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, ipinagpalit niya nung malamang niyang siya pala'y isang Israelita, isang Hebreo. Anak siya ng isang Hebrea. Sabihin, mga Israelita. Nung malaman niyang siya'y hindi pala isang tunay na Egyptian, ano nangyari? Umalis nga siya dun sa Egypt no? At naglakbay hanggang sa mapunta doon sa lugar ni Jethro. O naging pastol siya ng mga tupa, ng mga hayop ni Jethro. Hanggang doon na siya mapag-asawa, ang anak ni Jethro. So, mula doon sa pagiging tanyag, makapangyarihan, ipinagpalit din niya yon, no? Doon sa mga nagsisikupas wika, nakaligayahan dito sa sanlibutan, doon sa mga material na bagay, pinili niya ang tampalasanin. Sabi doon sa Hebreo. Nung makilala niya na siya pala'y isang Israelita, isang anak ng Diyos, bayan ng Diyos. Kaya, naging kontento din siya doon sa buhay na mayroon siya noon siya ay umalis sa Egypt. Yun, tayo, paano natin may papakitang tagumpay pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Ang tagumpay bilang isang Kristiyano ay yung pagmamahal natin sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang sabi sa Marcos 12:30, at ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. No? Para tayo talagang maipakita nating tagumpay tayo pagdating sa paglilingkod sa Diyos, matatili naman sa atin yan. Pag-ibig.
Di ba? Di ba, diyan nauuwi yung yung kautusan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. So, unang-una, pag-ibig sa Diyos. Anong sabi? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Wala pong kalahati dyan, ano? Buo daw lahat. Yung pag-ibig na iuukol natin sa Diyos, puro buo. Yung ating paglilingkod. Hindi kalahati lang. Kaya, yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot daw sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Yun na yung buong katungkulan natin sa Diyos. Yung pagsunod sa Diyos. Pag sinabi natin pagsunod sa Diyos, utos ng Diyos, napakalawak niyan. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga utos na yun ng Diyos, gagawin natin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, buong lakas natin, gagawin natin yung utos ng Diyos. Paano nga ba tayong magiging kontento? Sabi naman ni Apostol Pablo sa 6:8 ng Timoteo, datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Yun yung kontento. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, may pagkain ka, pananamit ka, masiyahan ka na dyan. Di ba? Masiyahan na tayo. Pero hindi naman ibig sabihin, pag meron ka na, ay, hindi na ako kikilos. Kasi meron eh. Hindi naman ganun. No? Pinakikita lang sa atin, yung pagiging kontento, yung sa positive side naman. No? Na hindi ka maghahangad para magkaroon pa ng higit sa masamang paraan. Pero kung kaya mo namang gawin na magkaroon ka ng higit na mayroon ka ngayon sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, sa iyong pagtitiyaga, okay yun. Di ba? Naghahangad pa rin tayo ng kaginawahan sa buhay na ito eh. Gusto natin maginhawa, maunlad yung ating buhay. No? Pero doon sa mabuting paraan, ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung maghahangad ka sa masamang paraan para makontento lang yung sarili mo, na makuha mo yung bagay na mayroon yung iba, kahit sa masamang paraan gagawin mo. Yun ang hindi maganda. No? Yun. Ano rin yung pamumuhay na dapat na makita sa atin? 2 Corinto 13:5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suruin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Anong sinasabi doon? Namumuhay ayon sa pananampalataya. Yun ang dapat na pagsikapan natin. No? Mamuhay tayo ayon sa pananampalataya. Kontento ka ba? Pagdating mo sa pananampalataya. Kasi kaya nga, merong hindi kontento, umaalis. No? Ano ibig sabihin? Kulang dun sa kailangan talagang makinig ng turo't aral na yun ang magpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. So, dapat nating tandaan na si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, laging namamalagi sa atin. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang makasanlibutan na tagumpay dito sa sanlibutan, mga kayamanan ng sanlibutan. Sapagkat pagka ang Panginoong Jesucristo ang ating natamo sa ating puso at isipan, ang isipin natin para lagi tayong kontento sa buhay,
yung tagumpay na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos. No? Yung tunay na kaginhawahan, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na wala ng hapis, wala na wikang luha, wala ng panambitan, wala ng hirap. Saan yun? Doon sa langit. Doon sa ipagkakaloob na tunay na buhay ng Diyos. Kaya, kung nasa atin ang Diyos, nasa atin ang Panginoong Hesukristo, magiging kontento tayo sa ating buhay sapagkat alam natin mas higit na kayamanan ang ipagkakaloob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Yung pilak at ginto, kinakain ng tanga. Nawawala yan, nabubulok yan, hindi mananatili. Sapagkat ang sanlibutang ito'y hindi rin mananatili. Mawawala, mapupugnaw. So, kung papaanong tayo nag-iipon ng kayamanang pangmaterial sa lupang ito, mas higit natin pag-ipunan yung kayamanang panlangit. Di ba? Sa paanong paraan, hindi yung negosyo ka, kung ano pa man yan, hindi kundi yung paggawa mo ng mabuti sa iglesia, paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa, paggawa mo ng mabuti sa Diyos, sa kapakanan ng iglesia. Yun ang paraan para tayo makapag-ipon ng kayamanan doon sa langit. Sabi rin, kung kanino natin mahanap yung tunay na kaligayahan at kakontentuhan. Awit 37:4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Di ba? Hanapin mo yung kaligayahan sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon. Diyan tayo maging mas fruitful, mas lumawak. No? Paglingkod natin yung ating sarili sa Panginoon. At, ano yung sabi? At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Di ba yan din sabi ng Panginoong Hesukristo? Sabi niya, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. So, ibig sabihin, unahin mo muna ang Diyos. Unahin mo muna paglingkuran ng Panginoon. At alam ng Diyos kung ano ang mga bagay na kailangan mo. Mga material na bagay na siyang susuporta sa iyong pamumuhay. Ipagkakaloob ng Diyos. Ang sabi, yung pangarap mong yan, makakamtan. Kung hahanapin yung kaligayahan sa Panginoon. Kung paglilingkuran ang Panginoon. Di ba? Kaya lang, paano nga, kasi kung minsan nagiging, inaano lang din natin mga negative side, positive side. Guminhawa ko. Kung guminhawa ka, dapat mas higit mong paglingkuran ng Panginoon. Di ba? Kung noon hinanap mo ang Panginoon at pinagay sa iyo yung tagumpay sa buhay, nung maibigay ang tagumpay sa buhay, ano ang dapat nating gawin? Mas higit mo pang paglingkuran ang Panginoon. Hindi naman ulit ikaw ay nagtagumpay na. Iiwanan mo na ang Diyos. Kontento ka na sa buhay mo, pangsanlibutan na lang. Kalilimutan mo na ba ang Diyos na paglingkuran? Hindi. Yun ang pinakakaingatan sa bawat isa atin. Lalo na sa lingkod ng Panginoon. Hindi ba? Kaya nga, lagi yan. Kayamanan, kahirapan, huwag maging dahilan para hindi ka rin maging kontento sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi maging kontento ka, anuman yung mga bagay na mayroon ka, maligaya tayong sama-samang naglilingkod sa Panginoon. At kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, mas hinahanapan ka ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, yung binigyan ng marami, siyempre hahanapan din ng marami. Yung kaunti lang din. Sigun sa pamumuhay na ipinagkaloob sa iyo, sa tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos. Kung ikay nagtagumpay, mas higit mong parangalan ang Panginoon. Pero huwag maging dahilan para mawala ka sa Panginoon.
Yun ang nakalulungkot. Di ba? Na dahil sa tagumpay, nakalimutan mo ang Panginoon, naisip na lang pang material na bagay, nawala na yung panglangit. Kuno, nag-iipon ka noon, panlangit, bigla ka naghinto. Sayang. Di ba? Sayang. So, gaya na sabi ko kanina, hindi natin hawak yung buhay natin. Kailangan, habang meron pa tayong lakas, paglingkod natin. Ang buhay natin, traidor yan. No? Yung bigla na lang, mawawala ka, di mo alam. Malakas ka, mawawala kang bigla. So, habang may lakas tayo, ipaglingkod natin sa Panginoon. Ang pagtupad sa iyong mga tungkulin sa mata ng Diyos o mabubuting kilos ay hahantong sa kaligayahan at ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng mapayapang buhay. Kaya nun natin dapat ipagkatiwala rin yung lahat ng ating gawa. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Tumiwala lang tayo. Manalig tayo sa Diyos. No? Tuturo niya yung landas na dapat nating takin. At huwag ipagmalaki yung sariling lakas o ang bunga ng kanyang pagpapagal. Bagkus purihin ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas, na nagbibigay sa iyo ng mga pagpapala. Tulad din ang sinasabi sa banal na kasulatan, 2 Korinto 17:18, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Diba? Hindi yung purihin mo yung sarili mo. No? Ganito ako, maunlad ako. No? Ganito ako, tagumpay ako. Ano raw mas dapat na hangarin? Yung kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Sino yung isa sa banal na kasulatan na pinuri ng Panginoon? Di ba si Job? No? Nasabi ng Diyos kay Satanas. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Sapagkat nakita ng Diyos kung gaano katuwid, kasakdal si Job na lingkod niya. So, ganun din daw tayo. Ang sabi ni, doon sa binasa natin kanina, na yung mas maganda yung tayo purihin ng Panginoon dahil doon sa ating mabubuting gawa. Diba? Huwag yung, baka dumating ang Panginoon sa Kristo, ano sasabi ng Panginoon? Panginoon, ang sabi ng mga tao, Panginoon, di ba ikaw nagsigawa kayo ng mga kababalaghan, nagsipalayas kami ng mga demonyo? Ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo. Kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Yun yung kabaligtaran. No? Pero kung ginawa mo yung tungkulin mo sa Diyos, naglingkod ka sa Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, itong mangyayari naman, pupurihin ka ng Panginoon. Ang sabi rin ng Panginoon sa Kristo, ano sasabihin niya sa huli? Halina kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang buhay na walang hanggan. Diba? Diba mas maganda yon? Na tayo'y makakatanggap ng pangakong tunay na buhay doon sa langit. At ano rin yung dapat nating maging ambisyon sa pamumuhay natin? Unang Tesalonica 4:11-12. At gawin mong ambisyon na mamuhay ng tahimik. Dapat mong isipin ang iyong sariling gawain at magtrabaho gamit ang iyong mga kamay. Gaya ng sinabi namin sa iyo, upang ang iyong pang-araw-araw na buhay ay matamo ang paggalang ng mga tagalabas at upang ikaw ay huwag umasa
sa sinuman. So, mag-ambition mo, mamuhay ka ron ng tahimik. Di ba? Tahimik ka na mamuhay, wala kang inaagrabyadong kapwa mo, di ka gumagawa ng masama. Para ka mata mo yung paggalang ng mga tagalabas. Di ba? Kasi kung mamumuhay ka na may kaguluhan, kilala ka nga sa baryo, kilala ka nga sa bayan, pero anong pagkakilala? Basagulero, lasinggero, o ano mga masamang bagay na ginagawa mo, doon ka kilala. Ano mangyayari? Mawawala yung paggalang. Di ba? Nung tagalabas. Sabihin pa na iba, iglesia pa naman kasi ganun. Di ba yun ang masakit? Na marinig natin. Tayo bilang ang representante tayo ng iglesia. No? Napakasakit na dahil kuminsan sa gawa ng isang tao, sa pagkakasala ng isang kapatid, dahil sa mga nakitang mali sa kanya, no? Pagkatapos, malalaman ng tagalabas, iglesia ka. Anong sasabihin siya? Iglesia pa naman. Bakit ganun ang ugali? Di ba? So, sangkot pa rin ng iglesia. Kaya kailangan talaga, ang sabi nga ng Panginoong Kristo, tayo yung ilaw ng sanlibutan. Tanglaw tayo ng sanlibutan. May ningas, may liwanag. Baka mawala yung liwanag. Anong mangyayari? Kadiliman. Diba? So, dapat may pamuhay natin kung ano yung ating pananampalataya sa sanlibutan. Pagdating naman sa pananampalataya, ano yung dapat na makita sa atin habang tayo'y buhay pa? Habang tayo'y buhay pa. No? Sabi ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy na may kagalakan sa inyong pagpananalig sa Panginoon. Di ba napakagandang inspirasyon na sinabi ni Apostol Pablo? Gusto na rin niya na yung lalong mabuti na makapiling ni Kristo. Ibig sabihin, pumanaw na, pero ayaw pa niya. Bakit? Para sa iglesia. Gusto pa niyang matiyak na ang bawat isa'y makasama niyang naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Gusto pa rin niya makaakay na maraming tao para maglingkod sa Panginoon habang siya'y pinagkakalooban ng buhay. Bagamat gusto na niyang mamahinga, pero nagtatalo yung kanyang isipan. Kaya ang pinili niya, sige, dito ako. Natitiyak kong mananatili pa rin akong buhay. Alang-alang sa kapatiran, para kanya pa rin patuloy na mapangalagaan ang iglesia. Di ba ganun din tayo? Na habang tayo may buhay dito sa sanlibutan, pagsikapan nating may paglingkod sa Panginoon yung ating sarili. Diba? Nung ako'y nasa ospital noon, talagang akala ko nung mamamatay na ako nung karaang January 2023. Talagang andun. Pero ang kahilingan, lagi nandun kahilingan. Pagkalooban pa ng buhay, para kahit sa konting paraan, maliit na paraan, magawa ko pa itong calling ko sa iglesia. Pinagkaloob naman ng Diyos na patuloy nyo pa rin makapiling sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Yun ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin na patuloy pa tayong pinagkakalooban ng buhay. Kaya lamang, kailangan talaga yung buhay at lakas gamitin na natin para sa Panginoon habang tayo'y may lakas at buhay pa dito sa sanlibutan. Sapagkat ang hinahangad natin,
hindi yung panandalian lamang, hindi yung temporary lang na magandang buhay, kundi yung pangwalang hanggang buhay, everlasting life, yung buhay na walang hanggan sa harap ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ay ating makakamit kung tayo patuloy na maglilingkod, magsisikap, magtsatsaga, magtitiis sa paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Yun nawa ang sa patuloy na makita sa bawat isa sa atin ng Diyos, magkaroon tayo ng kaligayahan, happiness and satisfaction sa ating buhay at lalo na sa ating pananampalataya, happiness and satisfaction sapagkat alam natin nandito tayo sa tamang pananampalataya na ipinakilala ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yung tunay na kaligayahan naman ang ipagkakaloob nila. Magiging tagapagmana tayo kasama ng Panginoong Jesucristo dun sa buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat.